Bakit itim ang mga gulong? Kamusta mga kainhinyeriya? Ngayon, sasagutin natin ang isang tanong na baka hindi mo pa naitanong, pero may nakakagulat na sagot at pulo ng inhinyeriya sa likod nito. Tumingin ka sa kahit anong kotse, motorsiklo, truck o kahit eroplano. Ano ang pagkakapareho ng lahat ng makinang ito bukod sa mga gulong? Goma. At anong kulay nila? Itim. Alos pala din ganun. Pero naisip mo na ba kung bakit nga ba itim ang mga gulong? Hindi lang ito usapin ng uso o itsura. Sa totoo lang, ang itim na kulay ng mga gulong ay isa sa pinakamalalaking sikreto ng tibay, performance at higit sa lahat, kaligtasan na dinala sa atin ng ininjeriya ng mga materyales. Ito ay mahalagang elemento na nagpapabago sa natural na goma na hindi naman talaga itim para maging matibay at matatag na bahagi na kayang tiisin ang iba't ibang kondisyon. Kung ang natural na goma ay hindi itim, bakit naging itim ang mga gulong sa paglipas ng panahon? Ano ang mahiwagang sangkap na nagbibigay ng madilim na kulay na ito at sabay na nagpapabuti ng husto sa mga katangian ng goma? Upang malutas ang misteryo, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng mga gulong at goma. Nung simula ng industriya ng sasakyan, nung nagsimulang gumulong ang mga unang kotse, halos purong natural na goma ang ginagamit sa paggawa ng mga gulong. At ang natural na goma, gaya ng nakukuha mula sa puno ng goma, ay karaniwang may kulay na parang gatas, maputlang dilaw o mala-beige. Kaya naman, ang mga unang gulong ay puti o napakaliwanag ng kulay, halos kapareho ng kulay ng purong goma. Makikita mo sa mga larawan ng lumang mga kotse at ang ilan sa mga ito ay talagang may puting gulong. Gayunpaman, ang purong goma na ito ay may seryosong problema. Hindi ito masyadong matibay. Mabilis itong nauubos, madaling masira dahil sa sikat ng araw at init. At hindi nito naibibigay ang kinakailangang tibay para sa lumalaking pangangailangan ng mga sasakyan. Iilang kilometro lang ang itinatagal ng mga ito. Doon nagsimulang mag-eksperimento ang mga inhinyero at kimiko ng mga aditibo para mapabuti ang performance ng goma. At ano ang revolusyonaryong additive na nagbago sa kasaysayan ng mga gulong at naging dahilan kung bakit naging itim ang mga ito? Ang sagot ay Negro de Fumo o mas kilala sa Ingles bilang carbon black. Ipinakilala sa paggawa ng mga gulong noong bandang 1900 at 10 ang Negro de Fumo ay pangunahing isang uri ng pinompulbos na karbon na ginagawa sa pamamagitan ng hindi ganap na pagsunog ng mabibigat na produktong petrolyo. Hindi lang ito basta pintura, kundi material na sumasama mismo sa estruktura ng goma. Pero paano nga ba nagagawa ng Negro de Fumo na isang simpleng itim na pulbos na baguhin ng goma sa napakakahangahangang paraan? Gumagana ito sa iba't ibang aspeto. Una sa lahat, ito ay nagsisilbing pampalakas. Ang Negro de Fumo ay bumubuo ng mga chemical na ugnayan sa mga kadena ng polymer ng goma, kaya't nagiging mas matibay ito laban sa pagkikiskisan at pagkasira. Parang lumilikha ito ng microscopicong lambat sa goma na nagpapalakas sa tibay nito laban sa paghatak at pagkasira. Kung wala ang Negro de Fumo, ang gulong ay tatagal lamang ng maliit na bahagi ng tagal nito ngayon. Pangalawa, pinapataas ng Negro de Fumo ang pagkalat ng init. Nagkakaroon ng maraming init ang mga gulong dahil sa tuloy-tuloy na pagkiskis sa kalsada at pagbaluktot ng goma. Ang sobrang init na ito ay maaaring magdulot ng panghihina at pagkasira ng goma. Ang carbon black ay may kakayahang sumipsip at magpalabas ng init na napaka-epektibo. Ipinapamahagi ito sa buong estruktura ng gulong at iniiwasan na mag-ipon ito sa mga critical na bahagi. Pinapahaba nito ang buhay ng gulong at tumutulong mapanatili ang mga katangian nito kahit sa mataas na temperatura ng operasyon. Bukod dito, nagbibigay ang carbon black ng mahusay na proteksyon laban sa ultraviolet na radiation mula sa araw. Ano ang papel ng itim na kulay sa pagprotekta ng gulong laban sa araw? Ang UV na liwanag ay pangunahing kalaban ng goma dahil nagdudulot ito ng molecular degradation na nagpapabawas sa pagkalastiko nito at ginagawa itong marupo. Ang carbon black ay kumikilos bilang isang napakalakas na sunscreen, sumisipsip ng UV radiation at pinoprotektahan ang mga molecule ng goma. Kung wala ang proteksyong ito, mabilis na magbibitak at masisira ang mga gulong
kapag na-expose sa araw. Ang mga gulong na may ibang kulay na walang carbon black ay magkakaroon ng mas maikling buhay kapag na-expose sa araw ng matagal. Kaya, ang kombinasyon ng mga salit na ito, tulad ng structural reinforcement, heat dissipation at UV protection, ang dahilan kung bakit ang carbon black ay hindi mapapalitang bahagi sa paggawa ng mga modernong gulong. Tinatayang kaya nitong pahabay ng buhay ng gulong ng hanggang 10 beses kumpara sa purong goma. Ang pagpapabuti sa tibay at performance na ito ang naging dahilan kung bakit ito ang naging pamantayan sa industriya at ang itim na kulay ay naging pangkalahatang katangian ng mga gulong. Pero paano kung may gustong magkaroon ng gulong na ibang kulay? Posible kaya na magkaroon ng gulong na hindi itim? Oo, technical na posible ito. Nakita na natin halimbawa ang mga puting gulong tulad ng white wall na gulong na naging popular nung ilang panahon kung saan ang gilid lang ng gulong ang puti. At sa panahon na yon, may mga makukulay na gulong na lalo na para sa mga bisikleta o mga kotse na pang-show. Gayunpaman, para makuha ang mga kulay na ito, kailangang palitan ng mga gumagawa ang carbon black ng ibang pigmento o pampatibay na hindi itim tulad ng silica halimbawa. Bagaman ang silica ay maganda ring pampatibay, hindi nito naibibigay lahat ng benepisyo ng carbon black, lalo na sa proteksyon laban sa UV at sa pagpapalabas ng init at kadalasan mas mahal pa ang proseso nito. Ibig sabihin nito, ang mga makukulay na bulong ay kadalasang hindi kasing tibay, mas mahal o kompromisadong performance kumpara sa mga karaniwang gulong. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesante sa iyo ang aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng content at maalala ka sa aming mga video. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa mga kursong inirerekomenda namin, scan lang ang QR code o i-click ang link sa description para ma-access ang mga oportunidad na mapapahusay sa iyong kakayahan at karir. Ikaw naman, naisip mo na ba kung bakit itim ang mga gulong? O baka naman may alam kang makulay na gulong na may interesanteng kwento? Ilagay mo lang sa comments dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may 2 interesting na video na dapat mong panurin para mapalawak ang kaalaman mo at mas mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa ininjiriya. Malaking yakap at magkikita tayo sa susunod na video.